Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunya na biyernes. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, mandatory evacuation bago mag alas 5 nin hapon, ngunya na aldaw ipapautob kan gobyerno probinsyal kan Albay. Code White Alert status ang Albay Provincial Health Office bilang preparasyon sa Bagyong Pipito. Sa lado nasyonal, sinugo ni Marcos ang mga LGU na seryosohon ang paggamit ng geohazard map tanganing iwas peligro. 47% kan mga Pinoy nagtutubod na magiging marahay ang kalidad kan buhay sa masunod na sarong taon. Sa ibang nasyon, 35 katao inarado ng sarong kotse sa China. Sa lado ng Karawat, matapos magsapar ng mild stroke, sports coach Greg Popovich padagos ang recovery. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ipapautob kan gobyerno probinsyal kan Albay ang mandatory evacuation ngunyan na aldaw bago mag alas 5 nin hapon. Sigun kay acting governor, asin PDRRMC Chair Glenda Ong Bongao, dapat bago mag alas 5 dyan na hapon, tapos na ang evacuation. Mantang bago ini force kundi assisted evacuation. Sinabi ni Bongao na target kay gobyerno probinsyal na dai magkaiguan in rescue operation dahil dapat siguruhon na ang gabos nasa hazard prone area o kaya vulnerable population, iyo ang nakaibakwar na bago pa man ang posibleng pagrapado kan Bagyong Pipito. Mientras tanto, siniguro ni Acting Governor Glenda Ong Bongao kan Albay na preparado na ang gobyerno probinsyal para sa magiging efekto kan Bagyong Pipito. Ini ang pahayag kan gobernador kasunod kan ginibong pag-ururon kasabay ang mga miyembros kan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, Albay Public Safety and Emergency Management Office. Sigun sa iya, preparado ang gobyerno probinsyal kung kaya inabisuan ang publiko na maging kalmado alagad sa bayan nin kooperasyon asin preparasyon sa kanya-kanyang lugar. Enot nang nagpalos ng aviso ang PDRRMC Absemo para sa suspension kan klase siring man ang trabaho sa mga opisina ng gobyerno poon ngunyan. Katuyuan kani na matawan ni magkakanagong oras ang publiko na makapag-preparar sa posibleng efekto kan Bagyong Pipito. Ibinandera na sa Code White Alert status ang Albay Provincial Health Office bilang paghahanda sa posibleng efekto kan Bagyong Pipito asin bilang pagsunod sa DOH Regional Memorandum 2024-0098. Sigun kay Acting Provincial Health Officer Dr. Estela Zenet, maigot tindang imomonitor ang sitwasyon kan salud kan mga nagirebakwar na residentes. Kay banan sa babantayan ninda ang simptomas asin iba-ibang klase nin helang, aro kan kalentura asin iba pang respiratory symptoms. Siniguro ni Senate ang sendang kahandaan kay banan na ang PGA Managed Hospital, Rural asin City Health Offices o units asin mga opisina para sa pagsimbag sa anuman na emerhensya. Preparado man ang mga disinfection tablet asin iba pang mga bulong para sa evacuation center sa paagi kan iba-ibang rural health units.
Mantineron na inform asin sunodon ang mga safety guidelines. Ini ang makusog na aviso kan Philippine Coast Guard Bicol kasabay kan pag-aktibar na kan Philippine Coast Guard sa Deployable Response Group bilang preparasyon sa pigdalauman na epekto kan bagyong Pipito sa Kabicolan. Sigun sa Coast Guard District Bicol, ang nasabing proactive measure para masiguro ang kaligtasan kan komunidad sa paagi kan pagsiguro na nakahanda ang response team sa tulos na pagresponde sa mga posibleng rapaduhon kan bagyo. Sinuspindir na kan LTO Bicol ang mga biyahe kan mga bus asin truck na maagi sa Matnog Port sa Sorsogon. Asin iba pang pantalan sa Kabicolan na piglalauman na maapiktaran kan bagyong Pipito tanganing maibitaran na ma-stranded ang mga lunadan pati na mga pasaheros. Sa travel advisory na ipinaluwas kan LTO Regional Office, sinabi na ini bilang preparasyon sa maraot na kamugtakan kan panahon na dara kan bagyong Pipito asin basiman sa napagkasunduan sa koordinasyon kay banana ang Office of Civil Defense asin Land Transportation Office. Puon alas 6 kasubanggi, pigrekomendar na rin na magbiyahe ang mga daiman kinakaipuan na biyahe, lalo na sa mga minasunod na rota. Ali sa National Capital Region, asin mga kataraning na lugar, pasiring sa Kabicolan, asin mga biyahe paduduman o pabalik sa Visayas asin Mindanao na maagi sa Matnog Port sa Sorsogon. Inagad maninda sa mga motorista asin pasahero na inuton ang kaligtasan asin sunodon ang mga opisyal na report asin giya kan gobyerno may kinaraman sa kamugtakan kan panahon. Mantang padagos man nababantayan kan LTO ang sitwasyon asin mataonin mga bagong aviso kon kinakaipuhan. Dakula ang posibilidad na magkaigwa gilayon nin landslide sa barangay Borabod, Libon, Albay kung magkaigwa ni makusog na pag-uran dalan sa bagyong Pipito. Sa entrevista kan DCGB News kay Mines and Geosciences Bureau o MGB Bicol Regional Director Guillermo Molina Jr., day mapapugulan ang pagrasay kan daga kon kaya importante ang immediate relocation kan mga residente sa nasabing barangay para sa sendang seguridad. Sinabi niya na magpuon kan 2008, ipigrekomendar na kan MGB ang pag-relocate sa 146 na identified household sa barangay Burabod, Alagad, deman ini tinawan in aksyon kan gobyerno. Matatandaan, kanakaaging bagyong Christine na rehistro ang landslide sa nasabing lugar kung saan 20 pamilya ang naapektaran. 200 na pasaheros naiuli pa kan Regina Shipping Lines kasubanggi hali sa Tabaco Port pasasiring sa San Andres Port, Catanduanes bago pa man mamatian ang epekto kan bagyong Pipito. Sa informasyon kan manamiento kan RSL, alas 8 kasubanggi ang sa indang ultimong biyahe mantang ang gabos na biyahe kan sa indang vessel asin crew members ngunyan aldaw kansilado naman. Katakod kini inobesyon ng publiko na mantineron ang pagmonitor kan sa indang ipinapalos na informasyon kung arin makakabwelta ang biyahe mantang pinasalamatan naman kini ang sa indang skilled crew members sa pagsiguro kan seguridad kan mga pasahero sa tao kan pigaan daman na kalamidad. Kinanselar kan Department of Trade and Industry Camarines Norte ang paglansar kan Camarines Norte's Finest Food and Crafts na naka-schedule ko na ngunyan aldaw sagod sa Nobyembre 19 sa Ayala Malls Activity Center. Ang kanselasyon kan aktibidad ginibot ang aning matawaring prioridad ang preparasyon asin kaligtasan kan lambang saro sa nagaadang-adang na bagyong Pipito. Sigun kay DTI Camarines Norte Provincial Director Christy Rivera na ang Camarines Norte's Finest Food and Craft gigibona sana sa Disyembre 5 hasta 9. Naghagad man ang pagsabot asin padagos na suporta ang DTI sa mga aktibidad na makakatabang sa mga micro, small and medium enterprises. Ang Cam Norte pamuso sa mga West Foods asin Finest Crop arog kan Masapurida
buko pastillas, pineapple empanaditas, veggie chips, coco jam, pandesilios mini pancake, meals buko pie, asin mga kakanin, arog kan angko, asin kadakol pang iba. Iyan ang primerong kabtangkan mga bareta. An iba pa pagkatapos kini. Mga angkol, nataday ka pa nagbabuhat sa igdaan. Sobra sa uti, sobra sa inuman, sobra sa karaunan. Nako, sa edad ta, pag-araw kayan ang lifestyle, sobrang maluya ang immune system. Baad maging hirilangon. An kay puan ta mga angkol, so daily supplement na kayang tabangan magpakusog nin immune health. Mag-Immune Pro oral daw. Pag-abot sa Immune Health, ini ang Pro. Tan Immune Pro sana, ang pigamitan in Zinc Plus Technology. Tabang para bilog ang makukuamong proteksyon with proper diet and exercise. Okay ang Immune Health kontra sa helang. Kaya, oral daw, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Siyempre, sabayan in proper diet and exercise. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Immune Pro. Asin pag-igwang na mamatean, consult your doctor tulos. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Dahil nakitang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albayahit ang at lahat, oh. Albayahit ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa kong banwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Di sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Masalud na programa para sa gabos. Serbisyong imperial, pumitas at mga boss. Si Fem ang kasurug ta sa pag-uswag kang sa kong banwa. Si Fem, wala ng iba. Serbisyong imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong imperial, termina niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagdabaan kulangi. Te, pabili po ng 2 Nor Chicken Cubes. O eto, Ha? Isa lang po to ah. doble yan! Ang Nor Cubes ay may doble-doble. Nor Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit. Mapapaulit. Nor Cubes doble pack. Ang sarap-sarap ng doble-doble with Nor Cubes doble pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adrian Salceda. Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga
ginibuhan niya. Idolo pa dabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan po lagi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matira. Banuan kan po lagi kay Mayor Nonoy Kap. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barreta sa Lado Nacional. Tanganing maiwasan ang grabeng epekto kan mga nag-aarabot na makukusog na bagyo sa Pilipinas. Sinugo ni Presidente Bongbong Marcos ang mga opisyales lokal sa bilog na nasyon na seryosohon ang paggamit ng geohazard map para maging giya sa mga lugar na delikado sa baha asin landslide. Ang direktiba ipinaluwas kan Presidente sa sayang pagbisita sa Pinamalayan, Oriental Mindoro asin Tagaytay City sa Cavite matapos mag-distribuir ng ayuda halos gobyerno kay Ribana ang nagkaparang mga ahensya ng gobyerno sa sayang pagtaram. Sinabi ni Marcos na naging sunod-sunod ang pag-abot kan mga bagyo sa nasyon na nagdadara ng grabing danyos sa mga namamanuaan si Riman sa mga pananom asim propiedades. Sinabi ni Marcos na maski bigigibo kan gobyerno ang mga paagi para mabawasan ang epekto kan mga kalamidad, hinagad niya ang suporta kan mga namamanuan asin makipagtabangan para mabawasan ang peligro asin danyo sa mga tao. Para sa seryosong paggamit ng geohazard map, piparebisarman kan Presidente ang flood control master plan para makasabay sa mga makakusog na bagyo na nag-aabot sa nasyon. Sayang tanawanin doon na ibanangon niyan ang mga bagyo dahil dakol ng bitbit na tubig uran asin day kakayanan kan mga flood control sa nasyon. Kaya panahon na para pag-adala ng marahay ang flood control master plan. Miyaras tanto ipag-orden ni Presidente Bongbong Marcos sa Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources at siniba pang ahensya na rebisaron ang flood control master plan kan gobyerno. Sinugo niya ang DPWH, Department of Transportation, Department of Science and Technology, Department of Trade and Industry asin mga LGU na siguroon ang integridad kan mga road networks asin iba pang infrastruktura. Ang direktiba ni Marcos ginibo matapos ang leksyon na naukudan ka nasyon kan magrapado ang bagyong Christine. Iba pang detalles kan Barreta. Nagdulawa sa ganibong survey kan Social Weather Station na 47% kan mga Pilipino ang naniniwala na magiging maray ang kalidad kan sendang pamumuhay sa masunod na sarong taon. Ginibo ang survey poon September 14 sa Good 23 asin ipinalawas ang resulta kasuudma. 40% man ang nagdalaom na mantenido o siring pamanggidaray ang sendang pamumuhay, mantang 5% ang naniniwala na malala ini, mantang 8% ang dai nagsimbag. Sigun sa SWS, ang September 2024 net personal optimism score pareho sa excellent positive 41 kan Hunyo 2024 kasunod kan diit na pag-itaas hali sa very high positive 37 kan Marso 2024. Handa ang Philippine National Police na magtabang kung magpaluwas nin mandamiento de aresto kontra kay dating Presidente Rodrigo Duterte may kinaraman sa mga kasong kinakaatubang niya sa International Criminal Court. Ini matapos sabiyo ni Duterte sa House Quad Committee hearing ka Nobyembre 13 na handa siyang ang pangon ng ICC asin hinagyat pa ini na punana ang pagdangog. Sigun kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na mismong si Duterte ang nagpahayag na isusuko niya ang sa iyang siliri sa jurisdiksyon.
Kon magpulas nin mandamento de aresto, asin maghagad in tabang ang Interpol, masunod ang PNP sa security protocol para tabangan ang sendang foreign counterparts. Sinabi pa niyang daikay puan paghandaan ini dahil bago ini ang primera bes na matausindan in tabang sa mga dayuan na counterpart. Pigi-imbestigaran kan International Criminal Court ang pigisabing crimes against humanity na nakomiter ni Duterte sa ipinautob kaining kampanya kontra droga. Bareta hali sa ibang nasyon. Inarado din sa rong kotse ang 35 katao na nagkukondukta nin ehersisyo sa Sarong Sports Center sa China. Sigun sa naging investigasyon kan mga otoridad sa insidente, minidbid ang driver na sarong 62 anyos na lalaki na nag-amok dahil bako ini maugma sa naging divorce settlement sa pagultanan kan sa iyang agom. Binaluman kan lalaki na dulagan ang ginibong pag-aamok na guminadanin 35 katao asin nagresulta sa 43 katawong lugadan na sa ngunya nagpaparay sa mga ospital. Kinapudman na deadliest kan China ang insidente kung sa nini ang pinakahalangkaw na numero nin mga nagkagaradan asin nagkaralugadan matapos ang taon 2014. Mientras na nangako man ang Chinese leader na si Xi Jinping na papanimbagon sa lay ang may kasaalan sa insidente dahil sa ginibon niyang inapod niya kining extremely vicious. Nagkapara sa mga residentes man ang nag-alay din mga burak sa sports center na pinangyarihan kan insidente. Sa lado nin Karawat, nagpalas na nin medical update ang San Antonio Spurs sa kamugtakan sa indang head coach na si Greg Popovich. Sigun sa team, tinamaan in mild stroke ang veteranong coach ka Nobyembre 2. Padagos sa sayang recovery, mantang ini nasa hospital. Nagpuuna ang magpairarom sa rehabilitasyon ang 75 anyos na coach. Dahil digdi, nagsiserving interim coach si Mitch Johnson. Nagpo na maging coach ka ni Spurs si Popovich ka 1996 hasta 97, nagdala sa team ni 5 championship. Kan Marso 11, 2022, nadaog kay ni si Don Nelson sa coach na may pinakarakol na gana sa NBA regular season na iguanin 1,336. Ultimo sa detalles kan Bareta, ang kamugtakan kan panahon. Ang latest po natin dito kay Severe Tropical Storm Pepito. As of 5 a.m., nakikita nating patuloy na lumalakas itong si Pepito at malapit na siyang maging isang typhoon. Bale sa kanyang lokasyon naman, as of 4 a.m., huling namataan itong si Pepito sa layong 795 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Bali may taglay siyang lakas ng hangin na umaabot ng 110 kilometers per hour at pagbugso naman na umaabot ng 135 kilometers per hour. So sa ngayon, ang pagkilos nito ni Pepito ay pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. So sa ngayon, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa buong Catanduanes, sa eastern portion ng Camarines Norte at Camarines Sur, sa eastern portion rin ng Albay, kasama na rito ang Legazpi City at ang eastern and southern portions ng Sorsogon. Bali, inaasahan natin na itong si Pepito, since siya ay nasa dagat pa, patuloy itong lalakas at merong posibilidad na mag-intensify pa ito o lalong lumakas bilang isang super typhoon bago ito maglandfall. Bali sa kanyang track, nakikita natin na medyo umangat ng kaunti. So ang medyo natutumbok na niya ngayon ay itong area ng Catanduanes. Pero ganun pa man, pinaalahanan natin ang ating mga kababayan sa buong Bicol region na mag-ingat pa rin at mag-antabay pa rin sa updates para sa magiging epekto nito ni Pepito. Ni po si Alexis Rivard, ang Pag-asa Legazpi ang nagbabalita. Yan mga tugang nga detalles kan mga barata ngunyan na Biyernes. Sa pangarang kan mga pagariba, Mardila, Angel Mostaza,
Jenny Balyaran sa Newsbase. Ronald Baldo sa Lado Technical, si Riman Pag-asa. Ako po ang nagatud kan Bareta. Edwin Teralta nagsasabing mabalos kan sa inyong pagantabay. Keep safe always. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga, an hapon. Masunod na pagkalipas lang kaini.